I'm sure, meron din kayong mga karanasan ganito. Yun bang kahit anong iyak ninyo, wala pa rin pagbabago. Yan ang iyak ng isang may bahay kung patuloy pa rin siyang lulukohin at hindi nirerespeto ng kabiyak niya. Yan ang iyak ng isang magulang kung patuloy pa rin siyang sasagutin at sasawayin ng anak niya. Yan ang iyak lagi ng isang anak na patuloy na baliwala ng kanyang mga magulang. Yan ang iyak ng isang kapatid na patuloy na winawalang hiya ng kanyang kapatid. Iyak na parang walang katapusan kasi hindi pinapansin at hindi pinapahalagahan. And that's exactly the pain we are giving to Jesus whenever we make Him cry because we persist in doing bad things. Yun bang parang walang kinapupuntahan yung pag-iyak niya? Kasi kahit anong gawin niya, para tayo ay baguhin niya, para ang buhay natin ay improve niya, para tayo ay makonsensya niya, through our conscience of course, and through the people who care for us, and through the many things that are happening in our lives, reminding us how God loves us so dearly and very much. Sa kabila ng iyon, di pa rin tayo nagbabago. Nako, napakasakit nun para sa ating Panginoong Jesucristo. Wala naman din siyang magagawa kung ayaw natin, di ba? As some of you already know, ng isa sa mga imahe ng mahal na ina ng Birhen ng Lazaret ay yung crying mother, crying lady. Yung umiiyak siya. At nasabi ko na yata sa inyo na umiiyak siya para sa atin ng mga anak niya. Pero alam po ninyo, sa palagay ko, mas umiiyak si Mama Mary hindi para sa atin, kundi para kay Kristo na anak niya. Kasi, hindi naman tayo kayang iligtas ng mahal na ina. Si Kristo ang makapagliligtas sa atin. Kaya kung siya na hindi tayo kayang iligtas ay umiyak na para sa atin, how much more si Jesus na makapagliligtas para sa atin, kaya lang ayaw natin. Di po ba mga kapatid, kapag wala tayong magawa kung minsan, gustuhin mo mang may magawa, wala kang magawa, iniiyak mo na lang. Ganon ang mahal na ina. Wala siyang magagawa upang tayo iligtas. Bagamat para sa atin, nagdarasal siya. So doon ay umiiyak na siya. Wala siyang magawa upang tayo iligtas siya. So imagine, yung pain ni Jesus, sapagkat siya ang tagapagligtas natin. Siya ang makapagliligtas sa atin, kaya lang ayaw natin siyang pansinin. Kaya ko sinabing, yung pain ni Jesus can be more than the pain Mother Mary is experiencing. Kasi, ayaw natin. At kaya ko rin sinabi na po pwedeng mas umiiyak si Mama Mary, hindi para sa atin, kundi para sa anak niya. Sapagkat ang anak niya si Jesus ang mas nagbe-bear ng pain na ini-inflict natin dahil ayaw nating pansinin ang kaligtasang hatid niya sa atin. That's exactly what we feel or how we feel whenever we are praying, not anymore for ourselves, but for the person who makes us cry, lalong-lalo na kung alam natin unti-unti na niyang sinisira ang kanyang buhay. Pero anuman gawin natin, anumang dasal ang gawin natin, anumang paalala ang sabihin natin, anuman ang aksyon na i-execute natin, ay ayaw pa rin. So, di ba, may mga experience tayong ganito na umiiyak ka na, hindi na para sa sarili mo, kundi para sa Kanya na mahal mo sapagkat alam mo, sinisira na niya ang buhay na at ang kaniyang pamilya. To the point na titigil ka na lang sa pag-iyak. Tatahan ka na. Kasi either napagod ka na o ang luha mo ay parang naubos na. Bago sana tumigil sa pag-iyak, yung mga taong nagpapahalaga sa atin dahil sa sila'y napagod na rin sa atin, nainip na rin sa pagbabago natin, mapatahan natin sila dahil sa pagbabago natin. Kasi kapag nauna silang tumahan, dahil nabandal na sila at nainip na sila sa pagbabago natin, siguradong tayo naman ang iiyak sa habang panahon. At matindi ang pag-isisi natin pag nagkaganon.
Ito sana ang biyayang makita natin. At lalong-lalo na biyayang makita ng mga taong gusto nating magbago, lalo pat kung ito'y mga mahalaga sa buhay natin. Amen. Tayong mga Pilipino pangkaraniwan ay naniniwala na ang Diyos ay nangungusap, nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Halimbawa, kapag may nagkasakit sa pamilya o tayo mismong nagkasakit, halimbawa, nagkaroon ng suliranin sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, kaya namatayan tayo. Para sa atin, pwedeng may mensahe ang Diyos sa atin. May expression pa nga tayong ganito kinakalabit tayo ng Diyos. Although para sa iba, hindi lang kalabit ang turing nila, kundi dako. But just the same, malaki o maliit mang suliranin, nag-iisip tayo na ang Diyos ay nangungusap, may mensahe sa atin. Of course, we maintain na hindi galing sa Diyos sa mga suliraning ito. Pero po pwedeng hindi man galing sa Kanya ay inaalaw niya para gisingin tayo, para sigawan tayo, para paalalahanan tayo, para himukin at utusan tayo kung minsan pang magbago. Katulad na lamang ngayon sa Ebanghelyo, kung saan I can imagine Jesus na para bang mataas ang boses niya habang sinasabi niya, kawawa kayo sa aba ninyo, mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, kawawa kayo. Higit na matindi ang kaparusang naghihintay para sa inyo. Pero tandaan po natin na kung ang Diyos ay po pwedeng mangusap sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin, ang Diyos ay nangungusap din sa atin sa pamamagitan ng mga magagandang pangyayari sa buhay natin. When everything is fine, kapag walang sakit, kapag may pera ka, hindi ka gipit, kapag masayang-masaya ang pamilya, kapag okay ang negosyo, okay ang trabaho, nangungusap din ang Diyos sa atin. Ang sabi nga po ng isang batikang manunulat, si C.S. Lewis, yung mga pains na nararanasan natin, these are shouts of God. In fact, minsan, ito ay parang megaphone of God. Kapag may mga pangit na nangyayari sa atin, sinisigawan tayo ng Diyos. No! May pinababayaan ka, may na-overlook ka, magbago ka na, tigilan mo na yan, layuan mo na siya. So yun, yung mga pains na inaalaw ng Diyos na maranasan natin, these are shouts of God. Pero ang sabi rin niya, yung mga pleasures, yung mga blessings na naranasan natin, these are whisper of God. Bulong ng Diyos. So, ibig sabihin, malakas ba ng boses ng Diyos? Sumisigaw man ng Diyos sa pamamagitan ng mga problema natin? Bumubulong naman ng Diyos. Ibig sabihin, may sinasabi rin ng Diyos sa pamamagitan ng mga blessings na binibigay niya sa atin. So, kung siya'y sumisigaw sa pamamagitan ng ating mga problema, na tayo'y magbago, tayo'y magpakatino, gawin natin ito, gawin natin iyon, sa pamamagitan din ng mga blessings natin, nangungusap din ng Diyos sa atin. Agalagaan mo mga blessings ng buhay mo. Magpakatino ka, gawin mo ito, gawin mo yon. Just the same. Sana mga kapatid, bulong pa lang ng Diyos, blessings pa lang ng Diyos, makinig na tayo. Na-overlook natin ito Akala natin siguro yung mga blessings na nakukuha natin, obligado ang Diyos na ibigay ito at parang dapat ay meron. Hindi natin deserve ang mga blessings na ito, kaya nga blessings So, binibigay ng Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo at dahil may mensahe rin ng Diyos, alagaan natin ang mga blessings na ito. Marami pang mga darating na biyaya at gusto niya kasi na maging pagpapala din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya sana huwag tayong at iwasan natin ang magkasala. Habang blessed tayo, habang fulfilled ang buhay, habang maganda ang buhay, magbago na o kung hindi man kinakailangan magbago sapagkat matino na, huwag nang magkasala. Umiwas na. Bulong pa lang tayo makinig na at huwag nating hintayin na tayo sigawan pa niya. After all, hindi nga ba't mas maganda yung magpakatino tayo
habang wala pa tayong problema. Kesa naman magpakatino tayo nung meron tayong problema. Kasi yung magpapakatino tayo habang wala tayong problema, ibig sabihin may choice ka. May choice ka pa eh. Kasi kapag magpapakatino ka sapagkat may problema ka na, may sakit ka na, wala ng pera, sira na, may dagok na, may sigaw na, eh parang wala ka ng choice doon kasi parang napipilitan ka na lamang magbago kasi alam mo sukol ka na. Pero yung kahit walang problema ay ang buhay ay matino na, nagbibigay ka na, mabuting tao ka na, palagay ko yun mas maganda. Kasi sa kabila lang may choice kang magpakasama, mananatili kang nagpapakabuti para sa Diyos at sa iyong kapwa, lalo na para sa iyong pamilya. Besides, bagamat kapuri-puri para sa atin, yung mga nagbabago dahil may problema, hindi nga ba't mas kapuri-puri yung kahit walang problema ay matino na. Ibig sabihin nun, na-appreciate nila ang pagkapala ng Diyos sa kanila at syempre ang pagmamahal natin sa kanila bilang kanilang pamilya. Ito sana hiling nating biyaya sa banal na... Huwag niyong nanaising mamatay. Huwag niyong maging expression yung gusto ko nang mamatay. Masama yun. Masama yun. Pwede pa siguro maging expression sometimes. Ready na akong mamatay. Pero yung you invite death, you wish death, you pray for death, I don't think that's proper. I don't think that's good. Because for as long as we are living, God wants us to do something. Minsan po, nakapagmisa ako sa isang patay. Matanda na yung patay, isang ama, isang mister. At napag-alaman ko, yung may bahay niya matanda na rin at nakaratay na, nasa ospital. At during that time na minimisahan ko po yung patay, ang sabi ng mga anak, Father, hindi pa po talaga alam ni nanay. Mahina, matanda na po si nanay. Baka pag nalaman niyang wala na si tatay, baka bigla siyang bigay. And I won't forget yung speech ng anak na panganay. Kasi sa huli, ay sabi niya, Lord, umiiyak. Huwag niyo po munang kukunin si nanay. Please, Lord, kailangan pa namin si nanay. Kapatid, you see, kahit na nakaratay na, kahit alagay na, kahit wala nang maibibigay, materially sa pamilya, listen, sapagkat ito'y po pwedeng mangyari sa atin. Kapatid, huwag mong hangarin ng hangarin, gusto ko nang mamatay, sapagkat kapag yan ay nakatakda na, darating naman yan. Hindi ayon sa kayong kagustuhan, kundi ayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag mo siyang pangunahan. Besides, lumalaban pa sila, ikaw sumusuko ka na? Gusto ka pa nilang mabuhay, gusto mo nang mamatay? Ano ba naman? Pwedeng, for the sake of argument, wala ka nang maramdamang pagkalinga sa pamilya, okay? Pero ang buhay ba ay ganun lang? Ang buhay ba, nabubuhay ka para sa mga taong nagmamahal sa'yo? Hindi ka ba pwedeng mabuhay para sa mga taong pwedeng mo pang mahalin at paglingkuran mo? Kapatid, kahit ang isang nakaratay pwede pa yang magdasal para sa kanyang mga minamahal. Kapatid, ang isang nakaratay na pwede pa rin makagawa ng kabutihan sapagkat ang kabutihan ay hindi lang naman yung gumagawa ka ng mabuti sa iba. Tandaan natin na ang kabutihan ay yung inaalaw mo rin yung iba na gumawa ng mabuti sa iyo. Sa pamamagitan mo na paglilingkuran nila si Kristo. Kaya pwede ba? Alisin yung ganung ekspresyon. Habang tayo nabubuhay, ano man ang ating estado, may misyon pa rin tayo. At tulad nga po ng eksena sa Ebanghelyo, pwedeng kunin na sila ni Kristo. Pero ang sabi sa kanila, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita sa mundo. Sinasabi sa ating unang pagbasa, ikalawa, may kanya-kanyang tawag o misyon tayo. Pagbutihin natin ito. Ngayon ang ascension, ang ating pag-akyat balang araw sa langit, sa tulong ng Panginoon. While we must long should, for the meantime, habang tayo nabubuhay, be our motivating factor. Habang gagawin natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi mahirap magmisyon, mahirap magpakabuting tao, mahirap magpakabuting tao until the end, consistently. Ito ngayon ang ating panghahawakan. Katulad ng mga alagad, mahirap para sa kanila, ang misyon ay binigay ni Kristo. Saan sila pupunta sa mundo? Papaano sila mangangaral? Kanino sila mangangaral? Papaano pag nanganib? At yun na nga ang nangyayari.
nanganib, naging mitya pa ng kanilang buhay. Pero ang lahat ng iyan ay kanilang pinagdaanan ng gano'n na lang sapagkat ang kamatayan, muling pagkabuhay, at ngayon nga, ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, ang kanilang pinanghawakan. Alalaumbaga, anuman ang struggles na kanilang napagharapan, napagdaanan, in their hearts and in their minds, alam nila ang lahat ng ito may pupuntahan. In the end, glory sa kalangitan. May nagsabi nga minsan, kapag tayo'y namatay at napunta ng langit at tayo'y namatay, namuhay ng mabait, mapapagbuntong hininga tayo ng malalim at sasabihin natin, it's all worth it. Sulit. Sulit yung pagmimisyon ko. Sulit yung pagpapakabuting tao ko. Sulit yung pagkapit ko kay Kristo. Scripture has it. No ear has heard, no eye has seen, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Kapatid, hindi ko ripot ng Diyos. Huwag mo sabihing bonus lang yan. Ayun tayo eh. Yun ang madalas nating sinasabi. Yun ngang gumaling ako okay na eh. Pero ito, yung buhay ko ito, napakasaya ko. Hindi bonus yun. Nasa package yan. Kasama yan. Hindi add-on lang yan. Kasama yan, maniwala ka. Ngayon, kung ang buhay mo ay hindi eksaktong maging ganyan, sinisigurado ko sa iyo, wala na sa Diyos, kundi nasa tao na, nasa atin na, nasa paligid na natin ang kamalian. Pero sa punto ng Diyos, sa punto de vista ng Diyos, kapatid, ang buhay na gusto niya para sa atin, buhay na ganap at kasaya-saya, buhay na nagsisimula, hindi sa langit kundi dito sa lupa. Lagi kong sinasabi yan. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang maging malungkot dito at upang maging masaya sa kapila. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lamang maging masaya na at upang mas magnais tayo, may mas maligayang buhay sa kabila. That's it. Ikaw na magulang, hindi mo ba ibibigay sa mga anak mo ang lahat? Kung kaya mo naman, ang Diyos pa kaya? Kaya tandaan mo, mga kapatid, ang kalangitan ay hindi lamang dapat kumatawan sa buhay sa kabila na sa atin ay nakalaan. Ang kalangitan ay dapat kumatawan din sa willingness ng Diyos na ibigay sa atin kahit ngayon pa lang ang lahat ng ating kailangan para sa ating kabutihan. Ang langit ay hindi lamang dapat kumatawan sa buhay sa kabila kapag tapos nating mategir literally dito sa lupa. Ang langit ay dapat din kumatawan sa buhay kahit dito pa lamang sa lupa matapos nating metaphorically, spiritually, emotionally, psychologically, mamatay dito sa lupa. Pagkatapos ng problema mo sa negosyo mo, pagkatapos na malugi ka sa negosyo mo, pagkatapos mong mawala ng trabaho, pagkatapos kang iwan ng asawa mo, pagkatapos ng problema mo sa pasaway mong anak, sa manugang mo, sa magulang mo, sa biyanan mo, pagkatapos ng pandemyang ito, pagkatapos ng pagkalaya mo, pagkatapos ng paggaling mo, may buhay! Pagkatapos ng lahat ng pagkamatay na ito, na kung minsan pa nga, God willing, makatulad ng langit, mas masaya pa kesa sa nauna. Kapatid, basta, lagi mong pangahawakan. Ang langit ay walang hanggan. Ganon ang pagmamahal ng Diyos para sa kahit sino pa man. Yan ang ating panghawakan upang maniwala tayo kahit saan, kahit kailan. Ang langit ay pwede po nating maramdaman. Basta, huwag lang natin siyang iiwanan. Kapit lang sa Kanya. Kapit lang. And I tell you, lagi siyang para sa iyo, may mga kamanghang-manghang biyayang nakalaan. God will always surprise you. Hindi lang yan ang buhay na gusto niya para sa iyo. Maging excited ka. Maging excited ka. Kasi mas maraming nakalaan pa. So, huwag kang bibitaw sa Kanya. Ito sana ang ating maging motivation sa pagharap natin. Simula bukas simula mamaya, Lunes na naman, sa pagharap natin sa maraming mga hamon ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. God bless. May mga pinagdarasal tayong nandyan na. Pero tandaan natin, ang Diyos ay Diyos. Tutuparin niya yung hinihintay nating resulta sa panahon niya, sa paraan niya, sapagkat may dahilan siya. Kung minsan yung paghihintay, nakatutulong yon sa pagtibay ng ating pananampalataya. Sapagkat yun ang mas mahalaga sa Diyos. Kung minsan ang ating paghihintay ay nakatutulong para mas mapalapit tayo sa Kanya. And for all you know, we are in a battlefield. May mga tao na ginagamit ng demonyo para ma-delay
yung resultang hinihingi natin sa Diyos. At hindi lang ito in the physical realm, meron ding spiritual realm. Nandiyan ang anghel, dadalhin sa atin yung resulta ng ating panalangin. Nandiyan ang mga demonyo, pipigilan nito. We are in a battlefield. Basta ang mahalaga, tinupad niya. Yung resultang hinihingi mo, hintayin mo. Hindi ko alam kung nandito yung pinagdarasal kong mag-asawa sapagkat yung solong anak nila ay nakulong. So may pag-asa naman, makalalabas. Kaya lang, may mga hearing pa. Nung nakaraan, medyo na-delay. Pero ang sabi daw ng mga kasamahang preso dun sa anak niya at pati na rin sa kanila, at least po siguradong lalabas yung anak ninyo. Nadi-delay lang, pero sigurado. Kami po, hindi namin alam kung kailan. Sana tayo mga Kristiyano ganito. Pag humiling tayo sa Diyos na may pananampalataya, claim it. Hindi natin alam kung paano, pero alam nating magkakatotoo. Maliwanag. Ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo sa kanyang mga alagad, manalig kayo sa Diyos. Kung may pananalig kayo sa Diyos at wala kayong pag-aalinlangan, pwede mong sabihin sa bundok na ito. Pag sinabing bundok, kumakatawan yon sa isang bagay na imposible. Mahirap mabunot ang bundok. Pag wala kayong pag-aalinlangan, pag sinabi nyo sa bundok na ito, mabunot ka at matanim sa dagat, tumalon sa dagat, mangyayari yun. Gagawin yun ng Diyos para sa inyo, sapagkat walang imposible sa Diyos. Basta tandaan ninyo, ito pa sabi niya, ano mang hilingin niyo sa panalangin, nang may pananalig, manalig kayong natanggap nyo na at matatanggap nyo nga. Ito yung sagot ng Panginoon. Matapos, sabihin sa kanya ni Pedro, Lord, tingnan mo yung puno ng igos na sinumpa mo, patay na. Para bang sa gustong sabihin ng Panginoon, alam ko, ako pa ba magtataka? Kayo lang naman ang nag-alinlangan eh. Bakit? Humahanap agad kayo ng resulta. Pero hindi ibig sabihin walang resulta, walang nangyaring maganda o walang mangyayaring maganda. Kaya nga kailangan tayong sumampalataya eh. Kasi kung mayroong resulta, kung nandyan na, kailangan po ba ng pananampalataya? Hindi na. Pero dun papasok ang ating pananampalataya na kahit wala kang nakikitang resulta, sapagkat ito'y hiniling mo sa Diyos ng may pananampalataya, buong-buo ang iyong pagtitiwala, nananalig ka na mayroong nang nangyaring maganda. Maghihintay ka na lamang ng may pananalig talaga. Sapagkat kung hindi tayo maghihintay ng may pananalig, ay madidepress tayo, madidisappoint tayo, matatakot tayo. At tandaan po ninyo, iyaan ang mga fertilizers na ginagamit ng demonyo sa mga problemang ibinibigay sa atin nito. Kumbagay, sinagot na nga ng Diyos, isinumpa na niya, inalis na niya ang ugat ang iyong problema. Maghihintay ka na lang. Dahil sa iyong pagdududa, yung pinatay na niya, yung sinumpa na niya, parang binubuhay mo pa kasi nagdududa ka. Ang sabi ng ating Panginoon, ano man ang hilingin ninyo ng may pananalig, maniwala kayong natanggap nyo na. O isipin nyo, sabi niya, maniwala kayong natanggap nyo na. So ibig sabihin, answered prayer na. Pero ang dugtong niya ay, at matatanggap nyo nga. O ibig sabihin, kung minsan, kailangan mong maghintay talaga. At yung paghihintay, hindi na yun para sa Diyos. Kasi para sa Kanya, ang problema mo, solved na. Ang paghihintay ay para sa iyo na lang talaga. Ihintayin mo na lang na sabihin ng doktor sa iyo, wala ka ng sakit, cancer-free ka na. Hihintayin mo na lang na sabihin ng tao sa iyo, okay na ang buhay mo, nakakainggit ka. Hihintayin mo na lang na makita mong, hindi na talaga gumagawa ng kabalastugan ng iyong asawa. Hihintayin mo na lamang yung resulta ng panalangin mong noon pa man ay sinagot na niya. So please, when we ask God for something in faith, stay in faith. Do not be deceived by the devil. Do not be discouraged. Sabi nga ng isang linya sa pelikula, akala mo lang wala, pero meron. Baka may kinakailangang iayos sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Be honest. And plead God for this. Beg God for this. Lord, panghimasukan mo na ang buhay ko.
ang pamilya ko, ang negosyo ko, ang trabaho ko, ang relasyon na kinasasadlakan ko, ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Hindi ko na kaya ito. Once and for all, lagyan mo ito ng pero to turn things around. Baguhin mo, ayusin mo. Nagmamakaawa ako. Beg God for this. Ano kung masabihan din tayo ng Panginoon na hangal, katulad ng sinabi niya sa 2 disipulo sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng hangal, mayabang ka kasi, nagmamarunong ka kasi, o kaya, tanga ka kasi. Ano kung sabihan tayo ng Panginoon ng ganyan? Kung sa mahabang panahon ay gano'n naman talaga, naging hangal tayo sapagkat dumipende tayo sa ating sarili, sa iba, sa pera, sa kakayanan natin, hindi talaga natin kaya. Talagang darating ang punto na kakailanganin natin ang Panginoon. Ito na yun. Beg His presence in your life, His enlightenment, His inspiration, para masabi mo rin, lugmok na ako, pero binangon niya ako. Malala na ang sakit ko o ng mahal ko, pero pinagaling niya ako. Hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan ang biyanan ko, ang manugang ko, ang asawa ko, pero pinatatag mo ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa pasakit ulo kong anak, pero ang anak ko ay binago mo. Sadsad na ang negosyo ko, pero binigyan mo ng panibagong chance ito. Ngayon, on my road na ako for stability financially. Nawala ang asawa ko, iniwan ako, namatay ang asawa ko, namatay ang anak ko, parang namatay na rin ako, pero binuhay mo ako. Hindi mo nga naibigay yung matagal ko nang hinihiling sa'yo, pero may mga binibigay ka ng higit pa sa hinihiling ko. This can happen. Basta, tulad ng 2 disipulo sa Ebanghelyo, pag sinabi natin sa Panginoon, manghimasok ka na sa buhay ko, hayaan mo siyang kumilos para ang buhay mo'y maiayos. Tingnan po ninyo yung detalye sa Ebanghelyo. Nang tumanggap ng imbitasyon si Kristo, pumunta siya sa bahay ng 2 disipulo. Isipin po ninyo, siya yung bisita. Dapat nakaupo siya at naghihintay. Pero parang siya yung umastang may-ari ng bahay. Siya yung kumuha ng tinapay, naghati ng tinapay at nagbigay. Ang ibig sabihin ng detalyeng ito, kapag gusto mo ang Diyos ang manghimasok sa buhay mo, let Him be in charge. Let Him call the shots. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Huwag ka nang kokontra. At huwag ka na rin masyadong mag-alala. Actually, kaya ka masyadong nag-aalala, gusto mo pa rin kontrolin ang buhay mo eh. Hindi ko sinasabing huwag kang magpagamot. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumilos. Ang sinasabi ko, magpagumot ka, kumilos ka, dumiskarte ka, but at the end of the day, magtiwala ka 100% na sa Lord, ikaw na ha, unang bahala. Sa gayon, ang sign na dapat na ganon, wala ka na dapat o konting-konti na lang ang iyong pag-alala. Kasi ibig sabihin, nag-aalala ka, may mga bagay pa rin na kinokontrol mo sa iyong buhay, nakadampi pa rin ang iyong mga kamay. Huwag! Because when you're like that, God will be like this. O sige, ikaw na. Mas magaling ka naman eh. Diskarte mo, sige. Kaya sinasabi ko, isuko mo ang lahat sa Kanya. Sapagkat the moment you raise your hands like this, Lord, nagawa ko na yung parte ko, ikaw naman. Doon siya mas kikilos sa iyong buhay. Para lagyan niya ng pero ang nangyayari sa buhay mo. Iwasan mong maglagay ng pero sa Lord, pero ganito, pero hayaan mo siya. Total naman napatunayan mo na wala kang magagawa kung wala siya. Ipagpasa Diyos mo nang talaga.